Kumusta kayo dyan mga kapatid? Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik naman tayo sa ating reaction video ngayong araw na ito. Mula kay Pinoy Mystery Channel, The Big One. Ito daw ang The Big One, ang pinakamalakas na lindol simula ng nagkatao sa mundo. So, itong mga lindol na nung nakaraang taon, ng mga lindol, mahina pa daw nun. Ito daw ang The Big One. Ito daw ang pinakatatakutan sa lahat. Pinakatatakutan sa lahat ng hindi lang sa ibang lugar kundi dito sa Pilipinas. So hindi pa natin alam kung kailan mangyayari ito. Ito matutok pa daw to itong The Big One. Siguro mangyayari ito sa mga sa mga huling araw na sa pagbaba ng ating Panginoong Hesus, kasi nasa Biblia na yan eh. Nakapropesiya na yan itong propesiya na pinakatatakutan sa lahat. Itong meron daw lumabas na mga balang, na mga halimaw, at itong lumindol ng pinakamalakas. Siguro ito yung The Big One sa mga huling araw. So kung bago ka pa lang sa channel ni Pinoy Mystery Channel at trip mo ang ganitong klaseng video, ay mag-subscribe ka na sa channel niya, at wag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya. At kung gusto mo ang mga ganitong klaseng content niya, magaling to magpaliwanag si Pinoy Mystery Channel. Nilagay ko dito sa ibaba ang link video sa aking description box, at wag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video ko na i-upload ko araw-araw. Okay, wag na natin patagalin to mga kapatid, simulan na natin. The Big One, ang napipintong lindol na pinatatakutan ng mga Pilipino. Pinaniniwala ang init na ang kabigalang bahagi ng Luzon dahil sa West Valley Fault Line. Ang iba, nadaraan ang ilang kilometro at nagpapahama sa maraming tao. Hindi maiwasan ng mga netizens dahil ang katinalian sa Turkey ay nagpalala sa apekto ng lindol. Subalit nagugulat ka sa malalaman mo na sobra sa 6,000 mga bahay, paaralan at kondo ang nasa fault line mismo na sasalanta sa Luzon. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Sobra na sa 46,000 katawang namatay dahil sa lindol na naganap sa Turkey. Pinaniniwala ang lalaki pa ang bilang dahil marami pa ang hindi natatagpuan na pinaniniwala ang nasa ilalim ng mga gumuhong gusali. Ang pagkawasak sa mga karatig na syudad ay malubha. Tinatayang sobra na sa 6,000 mga gusali ang gumuho at nasira. Ang sinisisi ng marami ay ang paglabag sa mga building codes. Sobra sa 100 ang mga inaresto dahil sa katiwalian at korupsyon sa industriya. Nagkalat na rin sa social media ang mga videos na nagbubuga sa hindi magandang paraan ng konstruksyon sa bansa. Pinakita ang isang gumiling na gusali na halos walang pundasyon. Noong nag-uukay, nakita ang posting walang suporta sa ilalim. Sa ibang video naman, haligi na hindi hinaluhan ng konkreto ang ipinakita. Pati mga blokeng gamit ay nadudurog na parang pulburon. Pangitain na hindi nasusunod sa bansa ang mga patakaran sa paggawa ng gusali. Katotohanan hindi malalayo sa bansang Pilipinas. Kaya ang naganap doon ay nagdudulot ng pangamba sa maraming Pilipino. Ilang dekada na nagbibigay ng paalala ang mga otoridad bawat magkakaroon ng lindol sa ibang bansa. Paalala na pasok sa isang tenga pero labas naman sa kabila. Katulad ng taong 2000.
grabe palang nakawan dito sa mga ano no, sa mga construction no. O ang sisisihin nito ang engineer eh. O sobrang kita mo na sobrang laki ng gusali pero ang ano, ang mga kabilya na nilalagay ganito lang ka ano, ganito lang ka laki o mga jess o mga ano, mga utso ang laki ng kabilya. Pwede yan sa mga ano, mga haligi na mga pang ano lang, pang pader lang. Pero sa mga malalaking gusali, yan hindi yan pwede ng ganyang klaseng ano eh. Grabing corruption talaga din sa mundo no. Sila lang hindi nila alam na sila lang mismo ang mapapahamak sa ginagawa nila dahil sa kanilang ano katiwalian. 15, buwan ng Abril, isang 7.8 magnitude na lindol ang tumama sa Nepal. Dahil dito, naalarma ang mga otoridad sa Pilipinas at nag-anunsyo upang pagtuunan ng pansin ng mga gusali sa Luzon na dati nang namimiligro dahil sa merong naghihintay na lindol. Lindol na nawala na sa isipan hanggang lumabas muli ang balita sa sakuna sa Turkiya. Nagbalik na naman ang mga paalala ng otoridad kasama ang FIVOLS at ilang inhinyero na may pililang hinaharap ang bansa, ang lindol na tinagurian, The Big One. Ito ang malaking lindol na dulot ng West Valley Fault Line sa Luzon, huli itong naminsala mga taong 1658. Ano ang fault line? Ang fault line o malalim na biyak sa lupa ay gawa ng tectonic plates. Hindi gaano matiyak ng mga dalubhasa paano nagkaroon ng mga tectonic plates sa ibabaw ng daigdig. Ganun pa man, ito ang mga higanting bukod-bukod o hati-hating lupa na bumabalot sa Earth's crust, ang pinakaibabaw ng lupa. Ayon sa Science News Explorer, ang Earth's crust o ang pinakaibabaw ng lupa na matigas at solid ay may kapal na mula 30 hanggang 70 kilometro. At sa ilalim ng crust, matatagpuan ang tinatawag na mantle. Ito ay medyo malambot pero napakainit dahil sa halo-halong na tunay na bakal at iba pang elemento. Ang malambot na mantle ay dumadaloy na parang lava habang umiikot ang daigdig. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit gumagalaw ang ibabaw ng lupa o mga tectonic plates. Siyempre kung ikaw ay nasa gitna ng isang plate, walang mararanasan sa sakuna. Pero kung ikaw ay nasa gilid nito o nasa pagitan ng dalawa, mararanasan ang malakas na pagbuga sa lupa. Ang pagdaloy ng mantle sa ilalim ng crust ay nagdudulot ng pagbulwak at mga hindi inaasang paggalaw sa ilalim. Dito natadamay ang ibabaw. Minsan nahuhulong ang isang plate at gumagasgas sa katabi. Minsan ang dalawang plate ay sabay na gumagalaw o nagsasalubong. Kapag ito ay naganap, humuga ang lupa. Kaya sa marami, na ilan sa mga plate na ito ang palaging gumagalaw at nagdudulot ng maraming pabuga sa lupa. Ito ang kinikilalang Ring of Fire. So sa pagkakaalam ko mga kapatid, ito daw lindol, hindi daw ito katulad ng bagyo na madidetect. Ito daw lindol ay ano, bigla na lang itong yayanig ang lupa at magkakaroon ng malaking crack. So hindi siya ano, para kang masyak ka talaga pag wala itong abiso, wala itong warning, itong lindol na ito, hindi katulad ng pinakamalakas na bagyo na may warning pa. Sa mga bansang nasa pagitan ng mga plates o mga lugar, madalas nagkakaroon doon ng lindol. Isa dito ay ang Luzon na nasa pagitan ng Philippine Sea Plate at ng Eurasian Plate. Ano yung kinalaman ng mga tectonic plates sa West Valley Fault Line ng Luzon? Kaila sa marami, na paglipas ng mahabang panahon, ang madalas na pagsalubong ng mga plates ay nagdudulot ng mga cracks o biyak sa lupa. Para bang mga cracks na makikita sa dingding, kaya tinawag itong fault line. Ito ay parang guhit lang, pero malalim ang biyak sa ilalim ng lupa. Siyempre kapag nabiyak ang kahitan mo,
hindi na ito suportado ng pundasyon. Kahit ang konkretong dingding kapag may crack, hindi na gaano matatag. Ganun din sa lupa kapag ito ay nabiyak. Bawat galaw ng malambot ng mantle sa ilalim, madaling madamay ang matigas na crust sa ibabaw. Kaya kapag gumalaw ang Philippine Sea Plate, siguradong lilindol sa malaking bahagi ng Luzon. Nasaan ang West Valley Fault Line? Ang tinuturing The Big One o ang malaking lindol na pinangangamba ng taong bayan mula nang nagkaroon ng sakuna sa bansang Turkey. Dahil kaila sa marami, nang pinagmula ng lindol doon ay sa pagitan din ng dalawang tectonic plates. Kaya hindi nasisisi na mangamba ang marami. Ang West Valley Fault Line o ang malalim na crack sa Luzon ay ang resulta ng dalawang tectonic plates. Ang biyak sa lupa na ito ay may haba na sobra sa 100 kilometro mula Bulacan pababa ng Rizal patungong Quezon City, mula Bagong Silang daraan sa Batasan Hills kung saan maraming bahay ang nakatayo sa danger zone. O 5 metro ang lapit sa mismong fault line. Yung ibang gusali pa nga ay nasa ibabaw mismo ng biyak sa lupa. Diretso ang fault line sa Bansol, papuntang Libis. Marami din natataas na buildings na nasa ibabaw ng biyak. Tapos, diretso ito sa Blue Ridge, sa Bagong Bayan, sa Lugong Norte sa Quezon City. Dire-diretso sa Marikina, sa Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Cavite at Laguna. Tinatayang may mga 84 na barangay ang nanganganib. Hindi sa nagano peligro kung malayo naman sa fault line yung iba. Pero napagalaman na marami sa mga nakatilig sa mga barangay ay hindi sumunod sa Philippine Building Code. Ayon sa ilang dalubhasa, kailangan baguhin ang structural code ng bansa. Imbis na 1 metro ang pagitan ng mga gusali ay gawing 30 metro dahil yung iba ay halos magkakadikit. Kailangan din na baguhin ang mga patakaran sa lifespan ng isang gusali. Sa ibang bansa, nagpapatayo sila ng mga buildings na tatagal ng 100 taon. Pero sa Pilipinas, So ituturo ko sa inyo mga kapatid no kung magkakalindol. Kung lumayo kayo sa mga malalaking gusali, sa sa mga malalaking pader, may mga poste, yung mga kahoy, lumayo kayo diyan para hindi kayo madaganan. Kapag naramdaman niyo na yumanig, parang yumanig yung lupa, so lalabasin lang kayo agad. Pero kung hindi ka naman makakalabas ay maghahanap, kung nasa bahay ka lang ninyo na kung sakali lilindol na malakas, ay maghahanap ka ng lamesa na matibay at doon ka dadapa at siyempre ay poproteksyonan mo yung ulo mo. Yung mahalaga talaga yung ulo mo. Ganyanin mo sa kamay mo para kung sakali kung may madaganan ka ng ito lang ang madaganan sa kamay, hindi yung ulo mo. Ang importante talaga yung ulo para hindi ka madali-daling masaktan. So ang importante din importante din diyan, hindi yan dapat talaga hindi yan dapat talaga ginagawang may anomalya kasi itong mga building, mga tulay. O sila lang ang biro mo ang pinagawa, pinakamalaking gusali, tapos ang kabilya utso lang ang laki. At yes, dapat yan mga 20 mga 30 yan o 25 ang laki niya ng kabilya na yan. So kung lumindol, di sana kung matibay yan ang kabilya, hindi yan basta-basta talaga matutumba o makakrak. Pero sa ng pundasyon, ng medyo hindi matibay na pundasyon, magkakaano talaga diyan, magkakagubuho talaga diyan kasi ang
ang pundasyon sa ilalim hindi marupok, hindi matibay lalo nang hindi pa wala pang ganong simento sa ilalim. So ako mga kapatid, alam ko yan kasi construction ako dati, ako 2 taon ako sa nagtatrabaho sa construction. Kapag gumagawa talaga kami diyan sa sa eskwelahan diyan sa may senior high, 4th floor yan. Pero ang kabilya na namin, ang kabilya na diyan, ang ginagamit diyan ay mga 25, ang laki. Tapos yung yung sa ilalim niya, lalagyan pa yan ng hukayan pa yan ng pinakamailalim. Tapos napakarami diyang mga kabilya na ilalagay, tapos bubuhusan niya ng pinakamaraming simento. Hindi yung ang ilalagay mo diyan na kabilya ay ganito lang kaliit, tapos ang simento ay kunti pa. Pag lindol niyan, siguradong matutumba yan kasi hindi matibay Kasi sila lang naman, hindi nila iniisip ng mga engineer ito na na kung kukurakutin nila yung pera pambili ng mga items, yung mga mga kabilya diyan, mga simento. So, kung hindi matibay ang nilagay nila, pero sila lang hindi nila alam na pag lindol maraming mapapahamak ng tao. Hindi talaga nag-iisip ang tao minsan, Meron mga hanggang 30 taon lamang. Ito ay hindi sapat, lalo na kung darating ang The Big One na tinatayang may lakas na 7.2 magnitude. Ang sabi ng ilang eksperto, dapat baguhin ang buong building code ng Pilipinas. Kailangan baguhin ang engineering requirement, ang structural, architectural, mechanical, at marami pang iba. Ayon sa ulat ng taong 2014 ng Shadow One Expeditions, na mayroong sobra sa 6,000 gusali ang nakatirik malapit sa West Valley Fault Line. Sa Muntinlupa, halos 2,000 mga bahay, paaralan at mga kondominium ang nasa peligro. Mayroong mga 2.5 milyong katao ang naninirahan at pinakamarami sa Quezon City. Subalit simula pa lamang ito ng pangangamba dahil ang rekomendasyon noong taong 1975 ay ang pag-demolish ng lahat ng nakatirik sa loob ng danger zone o yung mga nakatayo 5 metro ang lapit sa kaliwa at kanan ng mismong fault line. Kaya kahit matagal na itong ibinunyag, hindi masisisi ang taong bayan sa pagkawala ng aksyon. Ang pagbabago ay halos imposible para sa mga 6,000 mga gusali sa Luzon. Kung tutulungan ng pamahalaan ang pangangailangan ng taong bayan, suporta na may presyong ilang daang bilyong piso. Kamakailan lang, nakaranas na naman ang isang 6.3 magnitude na lindol ng Turkey habang hinahabol ng mga kinaukulan ang lahat ng sangkot sa katiwalian at korupsyon sa industriya ng construction. Sa Pilipinas naman, patuloy ang pangangamba ng marami sa napipintong The Big One. Hinihiling ng lahat ang tulong sa pamahalaan upang maiwasan ang pagkasawi sa lindol na tatama sa oras na hindi inaakala. Anong aral ang mapupulot dito? Ang babala mula sa kinaukulan ng Diyos sa The Big One ay dapat dinggin at nararapat na pagtuunan ng pansin. Subalit hindi madali para sa taong bayan tumugon sa rekomendasyon kung walang suporta mula sa ating gobyerno. Kaya kailangan itigil muna ang korupsyon ng mga gahamang politiko. Talikuran muna ang pagpapayaman at pagpapatayo ng mansyon upang hindi na matagdagan pa ang pagdurusa ng mamamayang Pilipino. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. Maraming tinamaan doon sa sinabi ni PMC. So ito kasing The Big One
matagal na kasi itong binabalita na matutupad daw ito, itong pinakamalakas na bagyo, bagyo, lindol. Sorry mga kapatid lindol. Ito talagang pinakamalakas na lindol. Kasi hindi kasi ito katulad ng bagyo na madidetect, nawawarningan yung mga tao na ganyan na umalis na kayo diyan, umalis na kayo diyan kasi may lindol na paparating. Umalis kayo sa mga gusali, sa mga poste, mga ganyan, mag-ready na kayo ng mga ganyan, mga equipments nyo na pang-protection nyo sa sarili nyo. Hindi tulad ng bagyo, itong lindol, bigla na lang itong darating na parang isang parang isang magnanakaw na masyasyak ka na lang talaga. Yun. Kaya sana magdasal pa rin sa Panginoong Hesus na sana hindi ito darating. Pero ito nakasulat na nga sa propesiya, sa Biblia na meron talagang lindol na darating na pinakamalakas simula ng ginawa yung simula nung nagkatao sa mundo. Okay, so salamat po sa inyong panonood mga kapatid. Ako po si Dexter Braganza at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Nasa ibaba ang description, sa aking description box ang link ng video ni Pinoy Mystery Channel. So pakibisita na lang po sa kanyang mga content na magagandang content at magagandang mga pagpapaliwanag po mga kapatid. At inuulit ko, maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong suporta sa aking reaction video at makikita-kita tayo sa susunod nating reaction video. Salamat po. Peace out.